Sa ika-6 ng umaga ng Lunes, pinaatras ko ang kotse ko mula sa garahe, patungo para habulin ang 6:45 na tren papuntang Manhattan. Nakatira kami sa Nassau Shores, isang maliit na suburb sa Long Island South Shore. Huminto ako para tiyakin na nakasara ang pinto ng garahe bago umalis. 2 linggo na ang nakalipas, nakalimutan kong ik-ik, at tinawagan ako ni Lauren sa trabaho, galit na galit. Inakusahan niya ako na wala akong pakialam sa kaligtasan niya, natatakot na may makapasok sa bahay. Humingi ako ng tawad at nangakong magiging mas maingat. Kumalma siya, pero pinuna pa rin niya ang pagiging pabaya ko. Sa nakalipas na 2 linggo, tensyonado ang mga bagay sa bahay, at hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit pa rin siya. Ako si Jeff Carlson, 27, na may mapusyaw na kulay brown na buhok at maikling-maikling balbas. Pinamahalaan ko ang foreign exchange desk sa isang malaking commercial bank, kumikita sa mga currency trade. Ang intuition ko sa pag-timing ng mga trade ang nagbigay sa akin ng 2 promosyon sa nakalipas na 2 taon. Si Lauren, 27 din, pero ilang buwan ang tanda, ay may itim na buhok at Mediterranean features. Nagtatrabaho siya sa isang national medical insurance company sa Huntington, New York, mga 25 minuto mula sa bahay. Ang supervisor niya, si Jim Beckman, ay isang matangkad, maskuladong lalaki na nakilala ko sa mga company event. Mayroon sa kanya na nakakabother sa akin, kahit hindi ko man lang nabanggit kay Lauren. Pagkatapos tiyakin na nakasara ang pinto ng garahe, itinono ko ang satellite radio sa isang country station. Ang unang kanta ay tungkol sa isang lalaki na nagmamahal sa kanyang bar, pero ang pangalawa ay tumama sa akin. Inilarawan nito ang mga isyu sa aming kasal, malayo ang pag-uugali, maliliit na insulto, at hindi kasiya siyang pagtatalik. Dahil abala sa kanta, hindi ko napansin ang isang green light hanggang sa bumusina ang mga kotse. Pagkatapos, nagmaneho ako papunta sa isang parking lot para tapusin ang pakikinig. Pagkatapos, nagtungo ako sa train station at nahuli ang mas maagang 6:30 na tren papuntang Penn Station. Sa tren, inalala ko ang pagkikita namin ni Lauren. Noon ay Hulyo, pagkatapos mismo ng aking ika-16 na kaarawan. Habang nagga-garden ako, dumating ang isang moving van sa bahay ng Miller sa malapit. Namatay si Mr. Miller, at lumipat ang kanyang byuda sa pamilya, kaya naibenta ang bahay. Sinundan ng isang BMW ang van, at bumaba sina Mr. at Mrs. Frank Scavo. Mula sa likod na upuan ay lumabas si Lauren, ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ilang buwan ang tanda niya sa akin, may maikling buhok, denim shorts, at halter top. Ngumiti siya sa akin, at agad akong nabighani. Ilang araw pagkatapos, nakita ko si Lauren at ang kanyang ina, si Cheryl, sa labas. Naglakas loob ako at nagpakilala. Hindi nagtagal ay iniwan kami ni Cheryl na may iced tea, na nagbibigay sa amin ng privacy. Nagkasundo kami ni Lauren, at ginugol namin ang buong tag-araw ng magkasama. Walang romantikong galaw, puro kagalakan lang sa isa't isa. Nang magsimula ang pasukan, nagbahagi kami ng pananghalian at ang pagsakay sa bus pauwi, pero walang klase. Inaya ko siya sa October Harvest Dance, at pumayag siya. Gayunpaman, habang tumatagal ang school year, nagkaroon si Lauren ng mga bagong kaibigan, lalo na sa mga cheerleader, na naglalayong sumali sa kanilang squad. Magkasama pa rin kaming umuupo sa bus at nag-uusap araw-araw. Dumating ang araw ng sayawan, at inihatid kami doon ng tatay ko. Pagpasok namin, may mga football player na ngumisi at tumawa. Ano yun? Tanong ko. Sinong may pakialam? Kibit balikat ni Lauren. Nagsayaw kami ng masaya hanggang sa tumugtog ang isang slow song. Nang aayain ko na si Lauren na sumayaw, lumapit si Billy Barber, ang star linebacker. Bitawan mo siya, babe, sabi ni Billy kay Lauren, na umalis kasama siya nang hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Gulat na gulat, tinanong ko ang kaibigan kong si Jack kung anong nangyari.
Iniwan ka lang, sabi ni Jack. Nagsayaw ng malapit sina Lauren at Billy, halatang pamilyar sa isa't isa. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Pagkatapos ng sayawan, sumali sila sa football team, hawak ni Billy si Lauren ng may pagmamayari. Masyado akong natakot para komprontahin siya. Kinutya pa ako ni Billy. Hindi mo akalain na makakakuha ang isang nerd na katulad mo ng isang babaeng tulad niyan, ano? Tumawa siya at umalis. Hindi na bumalik sa akin si Lauren ng gabing iyon, nag-e-enjoy kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Nanatili ako, tumangging bigyan sila ng kasiyahan na makita akong umalis ng maaga. Nang matapos ang sayawan, nag-aatubili akong lumapit sa mesa ni na Lauren at Billy. Lauren, malapit nang dumating ang tatay ko. Kailangan kitang ihatid pa uwi, sabi ko. Umalis ka na, Carlsen, sagot ni Billy. Uuwi siya sa akin, Lauren, sabi ko. Wala akong pakialam kung paano ka uuwi. Kung hindi ka sasama sa akin, sasabihin ng tatay ko sa nanay mo. Ipapaliwanag mo kung bakit ka umuwi kasama si Billy. Lumayo ako, hindi alintana kung maglalakad siyang pauwi ng mag-isa. Sa kalaunan, umupo si Lauren sa tabi ko at sinubukang makipag-usap. Nag-enjoy ka ba sa sayawan, Jeff? Seryoso ka ba? Iniwan mo ako para kay Billy Barber, kaya hindi ako nag-enjoy. Nakita ko ang kotse ng tatay ko na huminto at naglakad papunta dito. Kinailangan ni Lauren na tumakbo para makahabol. Nadama ng tatay ko na may mali, at nagtanong, nag-enjoy ka ba sa sayawan? Hindi ako sumagot, at nagtaka siya. Naghintay si Lauren sa likod na pinto, pero sumakay ako sa unahan, kaya kinailangan niyang sumakay ng mag-isa. Galit na galit ang tatay ko. Bumaba ka at pagbuksan mo ng pinto ang date mo, utos niya. Gagawin ko kung date ko siya, sagot ko. Nadama ng tatay ko na may mali. Sumakay si Lauren sa likod, at nagmaneho kami ng tahimik. Nang makarating kami sa bahay ni Lauren, naghihintay ang nanay niya sa pinto. Bumaba ang tatay ko, pero nanatili ako sa kotse. Mukhang nag-aalala ang nanay ni Lauren. Dinaanan ni Lauren ang kanyang nanay nang hindi man lang tumitingin. Nang bumalik ang tatay ko, nagtanong siya, anong nangyari? May nakita siyang mas gusto niya sa sayawan, sabi ko. Kalimutan mo siya, anak. Maraming isda sa dagat. Pagkatapos noon, hindi ko na pinansin si Lauren. Nagsimula siyang sumakay kasama si Billy Barber at sumali sa cheerleading team. Nakasama ako sa honor roll. Pagkatapos ng graduation, nagpunta ako sa Wharton sa isang full scholarship, habang nagsimulang magtrabaho si Lauren. Naghanda ang mga magulang ko ng malaking graduation party, at inimbitahan ang mga Scavo, pero hindi si Lauren. Nang umupo si Mrs. Scavo sa tabi ko, sinabi niya, akala ko magandang couple kayong dalawa. Nakakalungkot na may nangyari. Nag-usap kami hanggang sa magtanong siya, anong nangyari ng gabing iyon? Sumagot ako, napagtanto namin na magkaiba ang gusto namin sa buhay. Mukhang gusto pa niyang magsalita, pero hindi na niya ginawa. Binati niya ako ng swerte at umalis. Nagsimula ako sa trabaho ko sa bank noong kalagitnaan ng Hunyo at nakahanap ng apartment sa Soho. Ang bago kong trabaho ay abala, kaya walang oras para makipagkaibigan. Mabilis kong napagtanto na ang totoong trabaho ay ibang-iba sa paaralan. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang makita ko ang mga magulang ko. Isang gabi, tumawag si Mom, na iniimbitahan akong manatili sa katapusan ng linggo. Nabanggit niya na handa na ang dating kwarto ko, at namimiss ko na ang kanyang mga lutong bahay. Ang pagsakay sa tren ang pinakamadaling paraan para makapunta doon, at ang bahay nila ay maikling 8 blok na lakad mula sa istasyon. Sa kalagitnaan ng daan, huminto ang isang kotse, bumusina. Kaibigan ko noong high school, si Becca, na sumisigaw, "Oy stranger, kailangan mo ba ng sakay?" "Oo naman, mainit dito," sagot ko, sumakay sa likod na upuan. Si Jack, isa pang lumang kaibigan, ang nagmamaneho. Nagkwentuhan kami tungkol sa nakalipas na 4 na taon. Hindi ko alam na couple kayo.
Gaano nakatagal to? Tanong ko. Ipinakita sa akin ni Becca ang kanyang singsing sa kasal. 2 taon na ngayon, sabi ni Jack, nakangiti. Wala akong ideya, sagot ko, medyo nalulungkot. Hindi ako naging magandang kaibigan, ano? Baliw ka, sabi ni Becca. Hindi rin kami nakipag-ugnayan. Ganyan lang talaga ang buhay. Salamat, Becca. Sabi ko, nakahinga ng maluwag. Masayang makita kayong muli. Pagkatapos ay inimbita ako ni Jack sa isang party sa bahay nila sa susunod na gabi. Tumingin sa kanya si Becca na hindi ko maintindihan. Sige, gusto ko. May pupunta bang iba nating lumang kaibigan? Tanong ko. Oo, marami, sabi ni Becca. Great, magdadala ako ng beer. Anong oras at saan? 7:30 sa 135 Remsen Street, sabi ni Jack, at ibinaba nila ako sa bahay ng mga magulang ko. Nasa sabik ako tungkol sa party at makita ang mga lumang kaibigan. Sa party, nakikipag-usap ako kay Kenny Carter nang may naramdaman akong tapik sa balikat ko at narinig, "Hi, kapitbahay. Tagal na nating hindi nagkita." Si Lauren pala, mas maganda kaysa dati. Mga alaala niya kasama si Billy Barber ang sumagi sa isip ko. Bumaling ako pabalik kay Kenny, pero kinumpranta ako ng kaibigan ni Lauren. Ang bastos naman, sabi niya. Hindi kasing bastos ng ginawa niya sa akin, sagot ko. Jeff, please, hindi ka pa rin ba galit tungkol sa gabing iyon? 6 na taon na ang nakalipas, sabi ni Lauren. Oo naman, angle ko, lumalayo. Tumakbo si Becca para aliwin si Lauren, habang hinayla ako ni Jack sa isang tabi, na hinihiling sa akin na humingi ng tawad para mapanatili ang kapayapaan kay Becca. Natagpuan ko si Lauren sa kusina. Pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Tanong ko. Tumutol ang kaibigan ni Lauren, pero kinumbinsi siya ni Becca na iwan kami ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang awkward moments, nagsimula ako. Lauren, patawarin mo ako sa sinabi ko. Nasaktan ako ng husto ng gabing iyon. Siguro oras na para mag-move on. Hindi. Tama ka, Jeff. Kumilos ako ng masama at karapat-dapat sa sinabi mo. Hindi ako humingi ng tawad. Tatanggapin mo ba ang paghingi ko ng tawad ngayon? Salamat, Lauren. Oo, tinatanggap ko. Niyakap ako ni Lauren, at naghalikan kami ng masidhi. Pumasok sina Becca at Jack, na sinabi ni Becca, I'll be damned. Honey, mukhang hindi mo alam ang ginagawa mo, malungkot na sabi ni Jack, pagkatapos ay ipinagmalaki ang kanyang dibdib, na nagsasabing, tama, at huwag mong kalimutan. Tumawa kaming lahat at sumali muli sa party. Nagsimula kaming mag-date ni Lauren, at pagkatapos ng 9 na buwan, ikinasal kami. Ang anunsyo ng konduktor ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan habang umaandar ang tren. Inalala ko ang nakalipas na 3 buwan ng aking kasal. Kumbinsido ako na nagloloko ang asawa ko. Mukhang hanggal na ay base ito sa isang country song, pero tama ang lahat. Ang dati kong intuwisyon ay nagpapatunog na ngayon ng mga alarm bell. Sa opisina, napansin ni Howard Goldman na may mali at sinundan ako papunta sa mesa ko. Anong problema? Tanong niya. Wala, sagot ko. Kalokohan, sabi ni Howard. Hindi kita papayagan na magsugal sa pera ng bank ngayon. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari, o umuwi ka. Bumantong hininga ako at umamin, sa tingin ko may affair si Lauren. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi, pakiramdam lang, pag-amin ko. Kadalasan tama ang mga pakiramdam mo. Huwag mong baliwalain. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Magpaka-easy ka. Suportado kita. Sabihin mo sa akin kapag nakapagdesisyon ka na kung anong gagawin. Sa tingin ko wala ka sa top of your game ngayon, giit ni Howard. Tama siya. Hinayaan ko ang staff ko na humawak ng karamihan sa trabaho sa loob ng 2 linggo. Mukhang nag-enjoy sila sa kalayaan. Isinara ko ang pinto ng opisina ko at umiyak. Hindi ko maisip ang buhay nang wala si Lauren. Ang kalungkutan ko ay naging galit. Ang pagharap kay Lauren nang walang ebidensya ay magiging hanggal.
Kailangan ko ng plano. Pagkatapos ng trabaho, bumili ako ng mga voice-activated recorder at inilagay ang mga ito sa paligid ng bahay at sa mga telepono. Pagsapit ng Biyernes, mayroon akong katibayan ng pagtataksil ni Lauren. Ganito ang usapan nila, Jim, si Lauren to. Bakit ka tumatawag sa akin sa bahay? Paano kung sinagot ng asawa ko? Sumagot si Jim Beckman, magdadahilan ako ng trabaho. Sa tingin ko dapat tayong magpalamig. Kumikilos ng kakaiba si Jeff. Inakusahan ka na ba niya? Hindi. Pero malamig at malayo siya. Siguro dapat tayong magpalamig muna. Okay. Kung sa tingin mo yun ang pinakamainam, sabi ni Jim. Pagkatapos ay iminungkahi niya, pupunta ako sa Miami sa loob ng 2 linggo. Siguro mapapasama kita. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Baka maghinala si Jeff. Magpapalam ako kay Fred, at kung pumayag siya, sasabihin mo kay Jeff na business trip yun. Tumawa si Lauren. Ngayon sigurado na ako. Nagpaplano si Lauren ng 1 linggo kasama si Beckman. Lumukso sa akin ang lungkot, pagkatapos ay naging galit. Kailangan ko ng katibayan para sa diborsyo. Kinakailangan ng isang plano, pero wala pa akong isa. Dumating ako sa bahay mula sa trabaho ng alas 7:30 ng gabi, pagkatapos ng abalang araw ng pangangalakal na milyon ang nakataya, na ang isip ko ay nasa ibang lugar. Nagluluto si Lauren ng hapunan. Kumusta ang araw mo? Tanong niya, hinahalikan ako. Ang kanyang masayang ugali ay bihira na lang lately. Inaasahan ko na babanggitin niya ang kanyang business trip sa Miami sa lalong madaling panahon. Ginugol ko ang karamihan sa oras ko sa labas, na iniiwasan siya para pigilan ang pagsasabi ng kaalaman ko sa kanyang affair. Mahirap, buti naman at maganda ang mood mo, sagot ko. May magandang balita ako. Ikaw muna, sabi niya. Hindi maganda ang araw ko, pag-amin ko. Tumili si Lauren. Hiningi sa akin na dumalo sa isang seminar sa South Beach, bayad ang lahat ng gastos, sa Victor Hotel. Mawawala ako mula Biyernes ngayong linggo hanggang sa susunod na Sabado. Okay lang ba sa iyo kung pupunta ako? Tumingin siya sa akin, sinusubukang sukatin ang reaksyon ko. Nakakita ako ng excitement, pero may bahid din ng kalungkutan sa kanyang mga mata. 9 na araw ay mahabang panahon. Kailangan mo bang pumunta? Tanong ko. Umaasa sa akin si Mr. Beckman. Makakabuti ito para sa career ko, paliwanag niya. Tumingin ako sa pintuan sa harap, alam kong nasa 100 na ang aming kasal. Mahina kong sinabi, kung mahalaga ito para sa trabaho mo, pwede kang pumunta. Sinabi mo bang pwede akong pumunta? Tanong niya, nagulat. Tumango ako, hindi makapagsalita. Niyakap ako ni Lauren, na nagsasabing, salamat. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Pinagsisihan ko na ito. Aalis si Lauren mula sa JFK ng alas 10:30 ng umaga sa Biyernes. Iginiit ko na ako ang maghahatid sa kanya sa airport, sa kabila ng iminumungkahi niya na si Beckman na ang maghatid sa kanya. Hindi pwede. Gusto kitang ihatid, sabi ko. Nag-aatubili siyang sumang-ayon. Sinusubukang itago ang kanyang disappointment. Noong Huwebes ng umaga, sinabi ko kay Howard, pupunta si Lauren sa Miami para sa isang business trip. Aalis sila sa Biyernes at babalik sa susunod na Sabado. Si Howard, na may apoy sa kanyang mga mata, ay nagsabi, sagot kita. Binigyan ka ni Mr. Diamond ng carte blanche sa credit card ng kumpanya. I reimburse lang para sa mga hindi business na gastos sa loob ng 2 linggo. Tinanong ko kung paano pasasalamatan si Mr. Diamond, at tumawa si Howard. Isang magandang single malt scotch ang gagana. Niloko siya sa kanyang diborsyo noong nakaraang taon at galit sa mga manlolokong asawa. Nag-day off ako para maghanda. Bumili ako ng round-trip ticket papuntang Miami, isang top-of-the-line na Canon camera, isang carry-on bag, mga bagong damit, at isang Yankees cap. Hindi maniniwala si Lauren na magsusuot ako ng isa bilang isang Mets fan. Kumuha rin ako ng mga labaha at hair dye. Lahat ay dumaan sa card ng kumpanya, kaya hindi mapapansin ni Lauren.
Handa na ako para sa aking biyahe. Hayaan nang magsimula ang mga laro. Sa bahay ng gabing iyon, tinanong ko si Lauren para sa kanyang itineraryo sa biyahe. Aalis siya sa alas 10:30 ng umaga na flight mula sa JFK sa JetBlue Airlines, mananatili sa room 314 sa Victor Hotel. Si Mr. Beckman ay nasa ibang silid. Nag-book ako ng 1:30 ng hapon na flight, 3 oras sa likod niya, at nakakuha ng isang silid sa parehong hotel, umaasang hindi makita na nagche-check-in. Bumangon kami ng maaga noong Biyernes ng umaga para makarating sa airport pagsapit ng alas 8:30. Tahimik ang biyahe sa kotse. Sinubukan ni Lauren na makipag-usap, pero masyado akong nababagabag. Alam kong inihahatid ko ang asawa ko sa isang affair. Jeff, okay lang ba sa iyo na pupunta ako sa biyaheng ito? Sinabi mong okay lang, tanong niya. Alam ko ang sinabi ko, pero ang realidad na mawawala ka sa loob ng 9 na araw ay tumatama sa akin. Mami-miss kita, sagot ko. Naiintindihan ko. Mami-miss din kita. Magiging mahaba at malungkot na 9 na araw, sabi niya. Siguro para sa akin. Mapupunta ka sa isang glamorous South Beach hotel, daing ko. Tumawa si Lauren. Karamihan sa trabaho yun, hindi bakasyon. Nag-usap kami at nag-park sa short-term lot sa JetBlue curbside check-in. Nakita namin si Beckman na naghihintay. Sumulyap sa akin si Lauren para sukatin ang reaksyon ko. Lumapit si Beckman, hinalikan ang pisngi ni Lauren, at inalok ang kamay niya sa akin. Ngumiti ako at nakipagkamay, tinatago ang aking galit. Lauren, dapat na tayong dumaan sa security. Nice to see you, Jeff. Aalagaan kong mabuti si Lauren, sabi ni Beckman. Tiningnan ko siya at sumagot, alam ko ang ibig niyang sabihin, Lauren. Ngumiti ako kay Beckman at sinabi, salamat sa pag-aalaga sa kanya. Lumiwanag ang kanilang mga mukha, at nagtungo sila sa security. Nauna si Beckman, at ihahanda na ni Lauren ang kanyang ID sa isang TSA agent nang hilahin ko siya pabalik. Aalis ka nang hindi nagpapalam, tanong ko. Niyakap at hinalikan ako ni Lauren. Oo nga pala, ang walang galang ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal kita. Kung may mangyari, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Mahal din kita, honey. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Habang nagsisimula siyang umalis, hinayla ko siya pabalik. Lauren, alam ko na sinabi kong okay lang, pero ayaw kitang umalis. Hindi pa huli. Sabihin mo kay Jim na hindi ka pwede at sumama ka sa akin pauwi. Jeff, hindi ako pwedeng umatras ngayon. Binili na ang mga tiket, at kailangan ako ni Mr. Beckman. Alam kong nagiging makasarili ako. Ayaw ko lang na umalis ka. Kailangan din kita, Jeff. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo akong pigilan. Desidido ako sa biyaheng ito. Malaking tulong ako kay Jim. Hindi ko siya pababayaan. Tumingin siya sa akin, muntik nang magsalita, pero naglakad papunta sa gate at ibinigay ang lisensya niya sa ahente. Nanlabo ang mga mata ko, at sigurado akong akala ni Lauren na dahil mamimiss ko siya. Naglakad ako papunta kung saan naghihintay si Beckman at pinanood si Lauren kasama ang ahente ng TSA. Mukhang naguguluhan siya pero pinakalma ang sarili niya bago siya makarating sa amin. Naglakad sila papunta sa mga X-ray machine, at pinanood ko si Lauren na habarin ang sapatos niya at ilagay sa bin. Nagkibit balikat siya sa akin at saka naglakad sa body scanner. Sa puntong iyon, sumobra na ako at mabilis na umalis sa gusali. Hindi na ako galit, tanggap ko na lang na hindi na ako ang sa kanya. Inilipat ko ang kotse ko sa pangmatagalang paradahan, kinuha ang aking carry-on, at bumalik sa terminal. Naghintay ako hanggang sa umalis ang eroplano ni Lauren at saka ako dumaan sa seguridad. Umupo ako para kumain ng almusal at naghintay sa aking flight. Dumating ako sa hotel, nag-check-in ng walang problema, at nagpagupit at nagpa-crocot sa barber sa lugar. Sa kwarto ko, kinulayan ko ng itim ang buhok ko. Sa suot kong sunglasses at ball cap, hindi ako makikilala. Ang hotel ay Huggies U,
Nakaharap sa Ocean Avenue, kasama ang kwarto ni Lauren at Jim sa kanang pakpak at ang akin sa gitna. Maganda ang tanawin ko sa pool at sa karagatan. May mga tindahan ang hotel sa unang palapag at isang outdoor pool sa ikalawang palapag. Mula sa aking balkonahe, tanaw ko ang buong pool area. Sa ibang pagkakataon, magiging romantiko ito, pero ngayon parang hindi. Tinawagan ko si Lauren mga 8:00. Sinagot niya, "Hi, honey." Nag-alala ako noong hindi ka sumasagot sa bahay. "Nasaan ka ba?" Huminto ako sa isang bar kasama ang mga lalaki mula sa trabaho, sagot ko. Nagawa pa niyang sabihin, "Huwag mong subukang makipaglandian sa kahit sinong babae. Tandaan mo na may asawa ka. Sa tingin ko hindi kita mapapatawad kung gagawin mo iyon." Ang kapal, naisip ko. Nandito siya kasama si Beckman, pero binabalaan niya ako. Bakit mo iisipin na magloloko ako? Nagbigay na ba ako sa iyo ng dahilan para paghinalaan ako? Alam mo na hindi ko kailanman gagawin iyon. Tiwala ako sa iyo ng lubusan, kaya nga pinayagan kitang pumunta sa biyaheng ito. Alam mo iyon, di ba? Siyempre, honey, ganito rin ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Alam ko na hindi mo ako sasaktan, nauutal niyang sabi. Makikinig ka ba bukas? Mas maganda ang mood ko. Sige, Lauren, maaari tayong mag-usap bukas, sagot ko. Magandang gabi, Jeff. Mahal kita, dagdag ni Lauren. Magandang gabi, Lauren, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Napansin ba niya na hindi ko sinabing, mahal kita? Magmamalasakit ba siya? Ginugol ko ang isang hindi mapakali na gabi na iniisip kung ano ang nangyayari sa kwarto 314. Nagising ako sa madaling araw noong Sabado. Pagkatapos kumain ng almusal sa kwarto ko, umupo ako sa balkonahe. Nakita ko si Lauren at Beckman na naglalakad papunta sa pool. Pumasok sa isip ko ang isang ideya. Inilipat ko ang dalawang malaking huwad na halaman sa balkonahe at naglagay ng upuan sa likod ng mga ito. Pagkatapos ay itinayo ko ang aking camera at tripod, na itinatago ang lens sa mga dahon upang panoorin ang pool area nang hindi napapansin. Si Lauren at Beckman ay nakahiga na sa mga chaise at nag-uusap. Nakaharap si Lauren sa braso ng Yu na naglalaman ng kanilang kwarto, suot ang isang bagong pulang bikini na nagpapakita ng kanyang cleavage at isang high-cut na ibaba na halos hindi nagtatakip sa kanya. Nag-zoom ako gamit ang aking camera ngunit agad kong napagtanto na hindi ko marinig ang kanilang pag-uusap. Kailangan ko ng solusyon. Pagkatapos ng kalahating oras, nakuha ko ang unang patunay ng pagtataksil. Yumuko si Beckman, pinaihit ang ulo ni Lauren, at hinalikan siya. Gumanti si Lauren, na hinihila siya sa leeg. Naghalikan sila ng 4 na beses sa susunod na oras bago tumayo upang umalis. Habang naglalakad sila palayo, magkahawak kamay, malinaw na sila ay isang magkasintahan. Pinatay ko ang camera at bumalik sa aking kwarto, na labis na nalulungkot. Ang makita ang pagtataksil ay mas masahol pa kaysa sa hinala. Determinado na marinig ang kanilang mga pag-uusap, naghanap ako online para sa mga tindahan ng especially iya at nakakita ng isa sa malapit, nagkukunwari. Mabilis akong bumili ng isang parabolic microphone na maaaring kumonekta sa aking camera. Pagbalik sa kwarto ko, itinayo ko ito sa tabi ng camera, handa para sa susunod na pagkakataon. Linggo ng umaga, nagising ako na nagulat noong 10 AM, matapos matulog ng mahimbing pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw. Nag-alala ako na baka may napalampas ako pero nakita ko si Lauren at Beckman na naglalakad palabas ng Lummis Park. Binuksan ko ang camera at tinawagan ni Mike si Lauren at nakinig habang tumutunog ang kanyang telepono, na nagpapatunay na gumagana ng perpekto ang microphone. Sino iyon? Tanong ni Beckman. Si Doofus iyon, sagot ni Lauren na may halakhak. Tumawa rin si Beckman. Biglang nag-alala. Sinabi ni Lauren, dapat kong sagutin ito. May masamang maaaring nangyari. Bakit kaya siya tatawag sa linggo ng umaga? Sinagot niya ang telepono. Jeff, okay lang ba ang lahat?
May nangyari ba? Tanong niya. Gusto kong sabihin na, hindi. Okay lang si Doofus, pero pinigilan ko ang galit ko. Sa halip, sinabi ko, walang mali, honey. Nangungulila ako at gusto ko lang marinig ang boses mo. Masarap malaman na nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ako sa iyo sa lahat ng oras, Jeff. Linggo ng umaga, at naisip ko na baka may masamang nangyari. Tinakot mo ako, bulyo ni Lauren, na naiirita. Sawa na ako sa ugali ni Lauren. Hindi ko alam na magiging abala ako. Nangungulila ako at naisip ko na ang pakikipag-usap sa asawa ko ay magpapasaya sa akin. Pasensya na sa pag-abala sa iyo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Hindi naman abala, sabi niya sa patay na telepono. Naririnig ko siyang nagsasalita sa pamamagitan ng parabolic mic. Pinatay niya ang kanyang telepono at naglakad papunta sa isang kalapit na bangko. Ano ang gusto niya? Tanong ni Beckman. Nangungulila siya at gustong makipag-usap. Bakit ako sumagot sa kanya ng ganito? Nagtatakang tanong ni Lauren. Sumagot si Beckman, Lauren, 6 na buwan na tayong nagkakaroon ng affair. Baka nagsasawa ka na sa kanya, maaaring. Oras na para palayain siya at magdiborsyo. Pagkatapos ay maaari tayong magkasama ng hindi nagtatago, di ba, bulyo niya. At hindi magagalit ang asawa mo kung pupunta tayo sa bahay mo. Hindi na natin kailangang magtago pa, sarkastikong sabi ni Lauren. Jim, kumikita ka ng $38,000 sa isang taon. Pagkatapos ng promosyon ni Jeff, kumikita siya ng halos $200,000, ang pagtatalik sa iyo ay mahusay, pero hindi ka katumbas ng pagkawala ng potensyal ni Jeff. Balang araw siya ang magiging CEO, at balak kong naroon. Kaya, walang diborsyo. Bukod pa rito, hindi mo kailanman iiwan ang iyong asawa at mga anak. Tama ka, sagot ni Beckman na nahihiya, pero maaari pa rin nating tangkilikin ang ating oras dito, di ba? Tama, stud, ngumiti si Lauren, hinawakan ang kamay niya at naglakad palayo. 6 na buwan ng panloloko. Akala ko nakikipagrelasyon lang siya sa akin para sa pera. Kailangan ko ng higit pang ebidensya. Maya-maya, nakita ko si Lauren na naglalakad papunta sa pool na nakasuot ng Tangerine Cove Irip kasama si Beckman sa likod niya. Binuksan ko ang aking camera at mic. Tinanggal ni Lauren ang kanyang Cove Irip, na nagpapakita ng walang top, at hiniling kay Beckman na tumulong sa suntan lotion. Masigasig siyang sumunod, at ni-record ko ang lahat. Isang empleyado ng hotel ang lumapit at hiniling kay Lauren na magtakip dahil sa mga reklamo ng bisita. Nahihiyang nagsuot si Lauren ng kanyang Cove Irip, at bumalik sila sa kanilang kwarto. Sinuri ko ang camera at naramdaman kong halos mayroon na akong sapat na ebidensya. Kung mahuhuli ko sila sa aksyon, tapos na ako. Hindi ko tinawagan si Lauren noong Linggo ng gabi, at hindi niya ako tinawagan noong Lunes ng umaga. Nagising ako noong 9 a.m., nag-order ng almusal, at nanood mula sa aking balkonahe. Noong 6 p.m., lumabas si Beckman sa kanilang balkonahe na nakasuot ng hotel robe. Itinutok ko ang aking camera at nagsimulang mag-record. Lumabas si Lauren na nakasuot ng katulad na bathrobe at niyakap si Beckman mula sa likod. Sa tingin mo kaya mo pa ba ang isa pang round, stud? Baka kailangan ko pa ng 30 minuto, sabi niya. Pinagod mo na ako, tumawa siya. Nagsimula silang maghalikan doon mismo. Ito ang patunay ng pagtataksil na kailangan ko. Maaaring hindi ito mahalaga sa korte, pero maaari itong makaapekto sa mga magulang at kaibigan ni Lauren. Ang video ay kinunan sa publiko at maaaring tanggapin. Pagkatapos silang panoorin sa balkonahe, alam ko na tapos na ang kasal ko. Ang video ay hindi may kakaila na patunay ng kanyang panloloko, na nagdaragdag sa kanyang pag-amin noong tawag namin noong linggo. Ang makita ito ay hindi matitiis. Nag-book ako ng flight pauwi para sa susunod na araw sa 3 p.m. at kinumpirma ang aking reservation. Nagpa siya akong tawagan si Lauren, na umaasang mahuli sila sa akto. Sinagot niya sa ika-5 ring, na parang hinihingal. Hello, bulong niya.
Lauren, tanong ko na may pag-aalala. Okay ka lang ba? Parang hinihingal ka. Nasa shower ako noong narinig ko ang telepono. Kumuha ako ng tuwalya at tumakbo upang sagutin. Dapat mo akong makita ngayon, magkakaroon ka ng ilang bastos na ideya, sagot niya. Sigurado ako na gagawin ko, babe. Kamusta ang araw mo? Naging produktibo ba ang seminar? Oo, Jeff. Nagkaroon kami ng magandang araw sa seminar, sabi niya na nag-aatubili. May isang bagay sa boses niya ang nagulat sa akin, mukhang nagulat at nabigo siya na hindi ko iminungkahi ang phone love making gaya ng karaniwan kong ginagawa. Kamusta ang araw mo, honey? Tanong niya. Malungkot ako. Miss ko ang boses mo at ang presensya mo. Malaki at malungkot ang kama na wala ka, pero alam mo kung ano iyon, di ba? Ginugugol mo ang iyong mga gabi na nag-iisa, di ba? Sa wakas ay nagpahiwatig ako ng aking mga hinala. Tama, honey. Iyon ang totoo, pagsisinungaling niya. Makinig ka, Jeff. Ginaw na ginaw ako at basa. Kailangan ko nang umalis ngayon. Mag-uusap tayo bukas, okay? Mahal kita, sabi niya. Tama, Paulem, Lauren, sagot ko, at ibinaba ang telepono. Inimpake ko ang aking kagamitan at damit. Dahil nagugutom, pumunta ako sa restaurant ng hotel kasama ang aking camera upang suriin ang footage. Pagpasok ko, nakita ko si Lauren at Beckman na nakaupo sa isang booth. Umupo ako 2 mesa ang layo sa likod ni Lauren at nakaharap kay Beckman. Diskreto akong kumuha ng ilang litrato nang hindi nila napapansin. Sumulyap si Lauren sa akin minsan pero hindi niya ako nakilala. Sinuri ko ang footage ng araw habang kumakain, na sumusulyap sa 2. Sumulyap si Lauren sa akin minsan pa, pero hindi pa rin niya ako nakilala. Tinapos ko ang aking pagkain at umalis bago sila. Mahirap matulog noong gabing iyon. Umupo ako sa balkonahe noong 7:00 ng umaga, matapos ilipat ang mga halaman pabalik sa loob. Wala na akong pakialam kung makita nila ako. Mayroon akong ebidensya. Noong 7:15, isang puting van na may asul na FB lettering ang huminto. Sumakay si Lauren at Beckman, at umalis ito. Malalaman ko, naisip ko, talagang gumagawa sila ng trabaho ngayong linggo. Mayroon akong 2 bagay na natitira upang gawin ngayong umaga. Una, na-access ko ang isa sa 2 computer na ibinigay ng hotel para sa mga bisita. Nagprint ako ng 2 litrato na kinuha ko mula noong bumaba ako dito. Pagkatapos ay pumunta ako sa check-in desk at nagtanong kung sino ang magtatrabaho sa desk sa Sabado ng umaga. Nalaman ko na ito ay isang binata na nagngangalang Carlos. Nagkausap kami, at nag-abot ako sa kanya ng $200, kung magiging maayos ang lahat, magkakaroon ng maliit na sorpresa si Lauren at Beckman kapag nag-check out sila sa Sabado ng umaga. Nag-check out ako at lumipad pabalik sa New York upang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa bahay. Noong Martes ng umaga, pumunta kami ni Jim sa aming mga seminar. Pagsapit ng gabi, pareho kaming pagod para sa iba pa. Nakatulog ng maaga si Jim habang naghihintay ako sa tawag ni Jeff. Pagsapit ng 10:00, nagalit ako dahil hindi siya tumawag. Pagsapit ng 11:00, nagsimula akong mag-alala. Alam kaya niya, dapat ko ba siyang tawagan? Pero kumbinsido ko ang sarili ko na walang alam si Jeff, kahit nahirapan akong matulog. Ang Miyerkules ay pag-uulit ng Martes. Pagod, nag-order kami ng hapunan sa loob. Pagkatapos ng mabilis na shower, gusto ni Jim na makipagtalik, pero masyado akong nag-aalala na naghihintay sa tawag ni Jeff. Noong hindi ito dumating, nagpanik ako. Ang hindi pagtawag ni Jeff ng 2 gabi ng sunod-sunod ay hindi karaniwan. Napansin pa ni Jim at nag-alala. Pagsapit ng 9 AM noong Huwebes, tinawagan ko ang nanay ko upang kumustahin si Jeff, na ipinaliwanag na hindi ko siya nakakausap mula noong Lunes. Sumang-ayon siyang pumunta. 30 minuto ang lumipas, tumunog ang telepono ko. Galing ito sa telepono namin sa bahay. Agad akong sumagot, Jeff, natutuwa ako na tumawag ka. Okay ka lang ba? Ako ito,
Lauren, sagot ni nanay. Wala dito si Jeff. Sinuri ko ang bawat kwarto. Ang mga damit niya ay nasa mga closet at ang computer ay nasa opisina. Anong nangyayari? Wala, nanay, pagsisinungaling ko. Nagkaroon kami ng maliit na argumento. Sa tingin ko galit siya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag na hindi siya nakahiga na walang malay kung saan. Kung makakausap mo siya, pakiusap na tawagan niya ako. Gagawin ko. Sobrang kakaiba ito sa kanya. Lauren, may nagawa kang masama. Hindi. Nanay, walang ganoon. Patawagan mo na lang siya. Salamat. Magkita tayo agad. Okay honey. Miss na kita. Magkita tayo sa Sabado. Magandang gabi, Lauren. Pagkatapos ng tawag, mas nag-alala ako. Nasaan kaya siya? Kailangan kong maghintay ng 2 araw pa upang malaman. Nagpa siya akong tawagan siya mismo. Nakakuha ako ng voicemail sa parehong linya ng bahay at cell. Nag-iwan ako ng mga mensahe na sinasabi sa kanya kung gaano ko siya namimiss at tawagan ako kung galit siya. Natakot ako na maaaring matapos na ang aming kasal. Lumipas ang Biyernes. Hindi ako nagulat na hindi ako nakatanggap ng tawag. Sinubukan kong tawagan ulit si Jeff pero walang sumagot. Hindi rin nakakuha ng pagtatalik si Jim noong gabing iyon. Noong Sabado ng umaga, nakaimpake na ako at handa ng maaga. Pagsapit ng 11:00, nag-check out kami. Sa lobby, kinuha ng desk attendant, si Carlos, ang telepono nang makita niya kami at nagsalita sandali. Pagdating namin sa desk, ibinigay ni Jim ang aming mga keycard at credit card. Pinroseso ito ni Carlos at pagkatapos ay sinabi, Mr. Beckman, Mrs. Carlson, sana nasiyahan kayo sa inyong pananatili sa Victor at sana makita ko kayo muli sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang tunay kong pangalan, nagulat ako. Anong tawag mo sa akin? Tanong ko. Kayo si Mrs. Carlson, di ba? Tanong niya na may nakakalokong ngiti. Bakit mo iniisip iyon? Sagot ko. Naglagay siya ng 2 litrato sa counter. Isa kay Jim sa restaurant at isa sa akin na nagpapaaraw na walang bra, hindi nakadamit sa pool. Ipinaliwanag ni Carlos na tinanong ng isang lalaki na nag-check out kung kilala ko ang mga tao sa mga litrato. Sinabi ko sa kanya na kayo ang mga Beckman. Itinuwid niya ako, na sinasabi na si Jim Beckman ang lalaki, pero ang babae ay ang kanyang asawa, si Lauren Carlson. Nandito siya. Nandito si Jeff. Kailan siya dumating dito? Tanong ko. Binigyan ako ni Carlos ng isang tingin na hindi ko mabasa. Hayaan mo akong suriin, nag-type siya sa kanyang computer at ipinabatid sa akin, nag-check-in si Mr. Jeff Carlson noong nakaraang Biyernes sa 4:00 at nag-check out noong Martes sa tanghali. Oh my God, Jim. Nandito siya buong weekend, bulalas ko. Bumaling sa akin si Carlos. Kayo si Mrs. Carlson, di ba? Oo, ako, pag-amin ko, na nahihiya. Maganda, mayroon akong para sa iyo. Inabutan ako ni Carlos ng isang sobra. Sa loob ay isang note, Lauren, Palem, Dufes. Nahilo ako at sumandal kay Jim para sa suporta. Kinuha niya ang note, binasa ito, at bumulong, umalis na tayo dito. Bago kami makaalis, sumigaw si Carlos, Mr. Beckman, mayroon din akong sobra para sa iyo. Nag-aatubili itong kinuha ni Jim at binasa ang note. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, na ibinabagsak ang papel. Kinuha ko ito, akala mo ba makakalaya ka, a-hole? Ginugol ko ang 2 oras ngayong umaga kasama ang iyong asawa. Hindi mo makukuha ang homecoming na inaasahan mo. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng aking ebidensya. Ito ay simula pa lamang. Gagawin kong impyerno ang iyong buhay. Nakatingin pa rin si Jim sa labas ng bintana. Kinuha ko ang mga litrato at sulat at inilagay ang mga ito sa aking pataka. Kinuha ni Carlos ang telepono at sinabi, narinig mo ba ang lahat? Iyon ba ang inaasahan mo? Salamat, Sir Palem. Asawa ko ba iyon? Tanong ko. Ngumiti si Carlos pero walang sinabi. Umalis na tayo. May eroplano tayong sasakyan, sabi ko kay Jim.
Sa daan papunta sa airport, tinawagan ko ang nanay ko, na hiniling sa kanya na salubungin kami sa JFK. Tanong niya, hindi ba si Jeff ang susando sa inyo? Hindi ko alam. Nagkaroon kami ng argumento, at galit siya sa akin. Lauren, tungkol saan ba ang argumento ninyo? Tanong niya, na naghihinala. Walang kailangan mong alalahanin, pagsisinungaling ko. Kalokohan iyon. Siguro malaki ang problema kaya hindi siya tumawag sa loob ng 3 araw. Diyos ko, Lauren, anong ginawa mo? Nagsimula akong umiyak, wala akong nagawa na hindi maayos. Mangyaring pumunta sa airport kung sakaling hindi sumipot si Jeff. Kung nagawa mo ang iniisip ko, wala siya doon. Sasanduan ko kayo. Ibinaba niya ang telepono. Hindi ko maalala ang marami tungkol sa pagsakay sa taxi o pagsakay sa eroplano. Tumigil ang isip ko. Hanggang sa nasa ere na kami na nagsimula akong mag-isip ng malinaw muli. Hinayla ko ang mga litrato ni Jim at ako. Nakita kaya ni Jeff ang lahat noong Lunes. Isang malamig na panginginig ang damaloy sa akin. Ang lalaki na may suot na Mets cap ay si Jeff. Alam ko na maaaring diborsyo ang naghihintay sa akin sa hinaharap. Ang pagtawag ni Jeff sa sarili niya na, doofus, sa kanyang note ay nangangahulugan na nawire niya kami para sa tunog. Narinig niya siguro ang aming mga pag-uusap. Nakaupo si Jim sa tabi ng bintana na nakatingin sa labas na walang emosyon. Ginugol ko ang flight na tinitingnan ang mga sulat at larawan, na inuulit ang mga tawag sa telepono ni Jeff sa aking isip. Nakakatakot ang hindi pagkaalam. Nadama kong lalo na mali ang huling tawag. Maaari ko lamang na umasa na sasanduan ako ni Jeff sa JFK, pero nagduda ako. Alam ko na wala akong magagawa hanggang makita ko ulit si Jeff. Noong dumating ang flight, hindi ako makapaghintay na umalis sa eroplano. Nagmamadali akong dumaan sa terminal, na umaasang makita si Jeff. Habang bumababa ako sa ramp, nakita ko ang nanay ko na naghihintay. Nandito ba si Jeff? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Sumunod si Jim, na naghahanap kay Jane. Tinawagan niya siya, nakinig, pagkatapos ay sinabi, ibinaba niya. Hindi siya darating. Umupo siya sa isang bangko, na malinaw na umiiyak. Hinayla ni nanay si Jim at sinabi, umalis na tayo. Ihahatid ko kayong pareho sa bahay. Sa daan, binigyan ako ni nanay ng mga nakapanghina na tingin. Nakatingin si Jim sa labas ng bintana, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pagdating sa bahay, hiniling ko kay Jim na maghintay sa kotse at tumakbo sa loob na sumisigaw, nandito na ako, Jeff. Walang sagot, sinuri ko ang silid tulugan. Walang laman ang kanyang closet at aparador. Nagpanik, tumakbo ako sa opisina ni Jeff. Walang laman ito. Napagtanto na wala na siya, umupo ako ng mabigat sa sala. Mayroon siyang 4 na araw upang magplano, at ang pag-alis ng kanyang mga damit at personal na gamit ay simula pa lamang. Inabutan ako ni nanay ng isang sober na may label na, divorce paperwork, at isang DVD na may note, kung gusto mong malaman kung bakit, panoorin mo ang DVD. Inilagay niya ang DVD sa player at umupo. Bago niya ito sinimulan, nagtanong si Jim, okay lang ba ang lahat? Hindi. Wala na si Jeff. Wala na rin ang kanyang mga damit. Pasensya na at umabot sa ganito. Tatawag ako ng taxi at maghihintay sa labas. Kailangan kong subukan na ayusin ang aking kasal, sabi ni Jim, na naglalakad palabas. Pagkaalis ni Jim, sinimulan ni nanay ang DVD. Ang unang eksena ay nagpakita sa akin na nakasuot ng pulang bikini habang si Jim ay pinagnanasaan ang aking likuran. Sinubukan kong kunin ang remote, ngunit hindi ako binitiwan ni nanay. Pinanood ko ang sarili kong humalik kay Jim, nakakaramdam ng hiya. Ang sumunod na eksena ay may audio namin sa Loomis Park noong tinawag ko si Jeff na, tanga. Napagtanto ko na narinig niya ang lahat. Binanggit ni Jim ang aming 6 na buwang relasyon, at pinahinto ni nanay ang DVD, umiiyak. Paumanhin, nanay. Hindi ko alam kung paano ko hinayaang mangyari ito, sabi ko. Binigyan ako ni nanay ng nakakadiring tingin at pinindot muli ang play.
Napangiwi ako nang marinig kong sinasabi sa kay Jim, tama, tigasin. Ipinakita sa ikatlong eksena na wala akong bra, walang damit sa pool, hinahayaan si Jim na hipuin ako sa publiko. Nakaramdam ako ng hiya, iniisip ang pandidiri ng aking ina. Sunod, ipinakita nito na hinihila ko si Jim papasok sa silid para sa pagtatalik. Ang pinakamasamang bahagi ay ang tawag sa telepono. Nai-record ni Jeff ang kanyang panig. Mag-isa kang gumugugol ng iyong mga gabi, hindi ba, Lauren? Tapos may mga mahihinang usapan. Lauren, nandyan ka ba? Nag-iisa kang natutulog, tama? Puno ng kamandag ang kanyang boses. Sumagot ako, tama, mahal, tama iyan. Kung narinig ko ang kanyang tono, malalaman ko sanang alam niya. Ang sumunod na eksena ay nagpakita ng isang kamay na tinatakpan ang lens ng camera, at ang imahe ay gumalaw ng walang kontrol bago tumuon sa tanawin ng balkonahe. Lumitaw si Jeff, kinakalasan ang mikropono at kinakargahan ang mga tripod. Isang sigaw ang tumagos sa gabi, ang aking sigaw sa kasagsagan ng kasiyahan. Lumingon si Jeff sa tunog, may paghihirap sa kanyang mukha. Tahimik siyang humikbi sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay pinatatag ang sarili at sinabi, ito ang pangalawang beses na ginawa niya ito sa iyo, Jeff. Hindi na ito mauulit. Pinatay niya ang camera, tinatapos ang palabas. Yumuko si nanay at umiyak. Ang makita ang mga luha ni Jeff ay pinuno ako ng pagkamuhi sa sarili. Nang banggitin niya ang pangalawang beses, napagtanto ko na umiyak na siya para sa akin dati. Ang kanyang determinasyon na hindi na ito mauulit ay pinuno ako ng takot para sa aking kasal. Tanong ni nanay, ano ang gagawin mo ngayon? Gusto mo bang iligtas ang iyong kasal, o tumakas kasama ng lalaking iyon sa labas? Diyos ko, nanay, mahal ko si Jeff. Siyempre, gusto kong iligtas ang aking kasal. Hindi ako tatakas kasama ni Jim. Mayroon siyang asawa at 2 anak. Hinding-hindi niya sila iiwan. Kung ililigtas man ni Jim ang kanyang kasal ay hindi niya pagpapasya, at ang pagligtas sa iyo ay wala rin sa iyo. Iyon ang desisyon ni Jeff. Mayroon siyang mga araw upang magpasya. Mayroon ka ng mga papeles ng diborsyo sa mesa. Kung gusto mong panatilihin si Jeff, mas mabuting kausapin mo siya kaagad at bigyan mo siya ng magandang dahilan para tanggapin ka ulit. Huwag kang maghintay ng masyadong matagal. Mayroon siyang kalamangan. Pagkaalis ni nanay, tinawagan ko si Jeff. Hindi niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag, ngunit kailangan kong subukan. Nakakagulat, sinagot niya sa pangalawang ring. Walang emosyon ang kanyang boses, hindi man lang galit. Lauren, anong gusto mo? Tanong ni Jeff. Jeff, kailangan nating mag-usap. Papayag ka ba? Pakiusap ko. Sige. Kailan? Bukas, kahit anong oras na kaya mo, sagot ko. Okay, bukas sa 2:00. Palem. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, na para bang nakapagpasya na siya. Alam ko na hindi ito magiging madali. Kinabukasan ng hapon, nakita kong pumasok ang kanyang sasakyan sa driveway. Sa halip na sa pintuan sa harap, naglakad siya sa likuran. Tumakbo ako sa kusina at umupo sa mesa na nakahanda para sa pananghalian. Pumasok si Jeff, nagulat na makita ako. Hi, Jeff. Salamat sa pakikipagkita sa akin. Tumango siya at umupo, itinutulak ang plato palayo. Nang alukin ko ng pananghalian, kumain na ako, sabi niya, hinihimok ako ng kanyang ekspresyon na magsimulang magsalita. Jeff, sobra akong humihingi ng paumanhin. Panimula ko, ngunit pinutol niya ako. Alam kong humihingi ka ng paumanhin na nahuli ka, o humihingi ng paumanhin sa panloloko. Oo, humihingi ako ng paumanhin na nahuli ako, ngunit higit sa lahat humihingi ako ng paumanhin na nagsimula akong manloko. Ang sakit na idinulot ko sa iyo ay gumugupo sa akin. Kaya mo ba akong patawarin? Kahit na gawin mo, hindi ko alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Nanatili siyang tahimik, naglalaro ang mga emosyon sa kanyang mukha. Sa wakas, nagsalita siya, na nagpagulat sa akin.
Alam mo ba na sa umaga ay hihiga ako sa kama at papanoorin kitang matulog? O pagkatapos ng aking shower, uupo ako at papanoorin kita. Alam ko kung minsan ay mahuhuli ko siyang magbukas ng isang mata at sasabihing ano. Ngingiti siya, tatawa ng tahimik, at hahalikan ang aking noo. Mukha kang mapayapa, napakaganda sa akin. Tititigan ko ang iyong mukha, ang iyong mga mata, bawat kurba. Akala ko kung gaano ako kaswerte na magkaroon ka, ang aking anghel na tagapag-alaga. Ngunit ngayon ang kulay at liwanag na dinala mo sa aking buhay ay wala na. Simula noong Miyerkules, tuwing umagang umingiti pa rin ako sa pag-iisip kung gaano ako kaswerte na magkaroon ka, hanggang sa maalala ko. Pagkatapos ay bumabalik ang sakit. Tuwing umaga ay mas kaunti ang pagmamahal ko sa iyo, at hindi na gaanong masama ang sakit. Napagtanto ko na tama si nanay. Naghintay ako ng masyadong matagal. Kung nakauwi ako noong Miyerkules ng gabi, marahil ay nagawa ko sana ang isang pagkakaiba. Ngayon ay huli na ang lahat. Nagpasya si Jeff sa diborsyo. Ang huling bagay na gusto ko, pakiusap, Jeff, huwag kang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Alam kong naging terrible ako at hindi karapat-dapat sa anumang konsiderasyon, ngunit nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo na kaya kong maging asawang karapat-dapat sa iyo. Pakiusap bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Nag-antay ako sa kanyang tugon, nakakakita ng mga luha sa kanyang mga mata. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi, at pinahiran ko ito ng aking hinlalaki. Ipinangako kong hindi mo na ako paiiyakin pa. Tingnan mo ako ngayon, sabi niya ng malungkot. Jeff, sa DVD binanggit mo na ito ang pangalawang beses na umiyak ka para sa akin. Kailan ang unang pagkakataon? Lauren, nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa unang pagkakataong nakita kitang lumabas sa sasakyan ng iyong tatay. Ang pinakamagandang alaala ko ay ang tag-init na ginugol nating magkasama. Ang pinakamasamang alaala ko ay nang talikuran mo ako sa harvest dance para sa ibang lalaki. Iniwan mo ako para kutsain ni na Billy Barber at ng koponan ng football. Umiyak ako ng maraming gabi na mag-isa sa aking kama. Kaya, noong Lunes ng gabi ang pangalawang beses na umiyak ako para sa iyo. Ang luha na pinahiran mo kanina ay ang ikatlo. Paumanhin, Jeff. Alam kong paulit-ulit kong sinasabi ito, ngunit isa lamang itong hanggal na pagtatalik. Wala na siya, at wala akong pakialam. Hindi ko na siya makikita muli. Ang tanging kailangan ko ay ikaw. Hindi ko alam, Lauren. Nakita kitang gumawa ng mga bagay sa publiko. Naghubad ka, walang damit para sa kanya, at hinayaan mo siyang hipuin ka sa pool. Ang sinabi niya pagkatapos ay nagpadala ng panginginig sa aking katawan. Umiling siya at sinabi, narinig ko ang sigaw. Alam kong hindi ako makakakumpetensya doon. Hindi ako makikipagkumpetensya sa ibang lalaki. Hindi ako makikipagkumpetensya sa alaala ng ibang lalaking iyon para sa aking asawa. Kung mananatili tayong magkasama, palagi akong makikipagkumpetensya sa kanyang multo. Hindi mo na kailangang makipagkumpetensya sa sinuman. Hindi mo mauunawaan hanggat hindi ito nangyayari sa iyo muli. Malungkot na umiling si Jeff at nagsimulang tumayo mula sa kanyang upuan. Akala ko aalis na siya, at nakita kong nasisira ang aking kasal. Nanaig ang desperasyon, at tumalon ako mula sa aking upuan, itinutumba ito. Tumakbo ako kay Jeff, niyakap siya ng mahigpit at nagbubulol. Huwag kang umalis, Jeff. Pakiusap huwag mo akong iwan. Nang makita ko ang iyong liham sa hotel, napagtanto ko kung gaano kakahalaga sa akin at sa ating kasal. Pakiusap patawarin mo ako at tanggapin mo akong muli. Malaya niyang ipinatong ang kanyang mga braso sa akin, marahang hinihimas ang aking buhok. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat at marahang inilayo ako para tingnan ang aking mga mata. Sa tuwing iniisip ko ang ating kinabukasan, nakikita ko tayong magkasama. Isang bahay na may puting bakod, 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, tulad mo na masisira ko.
Inisip ko na nagpaplano tayo ng mga kasal, nagdiriwang ng mga anibersaryo, at tumatanda ng magkasama. Ang ating pagmamahalan ay sumusuporta sa atin sa mahihirap na panahon. Ngayon wala akong nakikita, kundi isang malaking itim na butas, kung saan dating may pag-ibig. Nakikita ko ang nakamamanhid na kadiliman ng isang buhay na wala ka. Umurong siya, na nagsasabing, kailangan ko nang umalis. Mayroon akong dapat gawin. Huwag kang umalis. Marami tayong dapat pag-usapan. Hindi. Kailangan kong sumulat ng liham ng pasasalamat. Anong liham ang mas mahalaga kaysa sa pagtatangkang ayusin ang ating kasal? At kanino mo kailangang sumulat? Kay Ronnie Millsap. Bakit? Ano ang kinalaman niya rito? Tinulungan niya akong iwanan ng isang nanlolokong asawa. Tumalikod siya at lumabas ng pinto, sumisipol ng isang tono na kalaunan kong natutunan na, stranger in my house. Pagkaraan ng 5 taon, hiniling sa akin ng aking asawa na dalhin ang kotse sa harap ng bahay. Pupunta kami sa mga magulang ko para sa Memorial Day cookout. Lumabas ako sa pamamagitan ng likurang pintuan, dumadaan sa bagong tayong garahe na Yarrow patungo sa bangin na nakatanaw sa dalampasigan sa ibaba, sa kabila ng Long Island Sound patungo sa baybayin ng Connecticut. Hindi na ako nakatira sa inuupahang bahay sa Nassau Shores, kundi sa lumang bayan ng Mutton Town. Pagbilang pabalik sa garahe, kailangan kong pumili kung aling kotse ang dadalhin sa bahay ng aking mga magulang. Tumigil ang aking mga mata sa garahe number 5. Pinindot ko ang remote at pinanood habang bumukas ang pinto upang ipakita ang aking pinakabagong nakuha. Isinara ko ang pinto at sinimulan ang makina, na gustong-gusto ang tunog ng malakas na muling itinayong 370 V8 Ford engine. Habang nililisan ng kotse ang garahe, ibinaba ko ang convertible top at nagmaneho papunta sa pabilog na daanan sa harap ng bahay. Lumabas ako at hinangaan ang aking pinakabagong pagmamalaki, 1,961 Ford Thunderbird convertible na may kumikinang na chrome, itim na pintura, interior, at bubong. Diyos, napakaganda niya. Binuksan ng aking asawa ang pinto at sumimangot. Hindi kami makakasakay ng sanggol na nakababa ang bubong. Kailangan mong itaas ito. Bumantong hininga ako at sinabi sa kanya, okay, itataas ko ito, ngunit mas cool itong tingnan kapag nakababa ang bubong. Kung gusto mo pang sumakay ako dito na nakababa ulit ang bubong, mas mabuting itaas mo na ito ngayon. Bumalik sa aking isipan ang araw na una kong nakuha ang kotse, at nagmaneho kami na nakababa ang bubong. Ibinaba ni na ang kanyang bubong, at mabilis kong pinindot ang button upang itaas ito. Ngumiti ng may pagmamalaki si na alam kung paano gamitin ang kanyang malaking kapangyarihan sa paggawa ng pag-ibig. Nakilala ko si na 2 buwan bago naging pinal ang aking diborsyo kay Lauren. Ang isang bagay na pinagkasunduan ni na Mr. Diamond, ang pangulo ng bangko, at ang kanyang dating asawa ay ang kanilang 10 na anak mula sa Romania. Habang nagkakasuklaman sila sa isa't isa, pareho nilang mahal ang maliit na batang iyon. Nagpapatakbo ang mga Diamond ng isang kawang gawa upang tulungan ang mga ulilang Romanian. Alam kong inaasahan akong dumalo sa $1,000 bawat plato na fundraiser, dahil naging paborito ako ni Mr. Diamond. Naupo ako sa kanyang mesa, katabi ng kanyang asawa. May bakanteng upuan sa tabi ko. Bago umupo, napansin ko ang card sa mesa na nakalaan para kay Kieran Noah. Habang ako ay nakaupo, tumango ako upang batiin si Mr. Diamond at hinalikan ang pisngi ng kanyang dating asawa. Tumingin ako ulit sa aking boss dahil sa kanyang mapaglarong ngiti. Ilang sandali pa, isang napakagandang babae na nakasuot ng itim ang umupo sa tabi ko. Sumilay si Mr. Diamond at ipinakilala ako kay Yunina, binibigkas na ayawan nina, Circle and Nova, isang Victoria's Secret Lingerie model. Nalaman ko kalaunan na si Nina ay isang ulilang Romanian din at nasa charity board. Nagkasundo kami ni Na ng gabing iyon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang kakilakilabot na buhay sa mga Romanian orphanage, na halos nagpaiyak sa akin.
Gusto ko siyang protektahan. Sinabi niya na naramdaman niya ang aking empatiya at gusto niyang malaman ang higit patungkol sa akin. Maraming lalaki ang nag-alok sa kanya na sumayaw, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Hindi ako nagtanong, iniisip na ayaw niya. Kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at inalok ako na sumayaw. Sumagot ako ng oo. Nag-date kami sa loob ng 2 taon bago nagpakasal sa estate ni Mr. Diamond sa Southampton, New York. Akala ko medyo bata ang kanyang asawa para sa kanya sa edad na 35 kumpara sa kanyang 61, ngunit lagi siyang nakangiti, kaya ano ang alam ko. Ang aming unang taon ay naging mahusay. Nang sabihin sa akin ni na gusto niyang magkaroon ng sanggol, tinanong ko kung napagtanto niya na ang pagkakaroon ng sanggol ay magpapahinto sa kanyang karera sa pagmomodelo. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, ang tanging bagay na pinakagusto ko sa mundong ito ay ang magkaroon ng iyong anak. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang idinagdag niya, siguro higit pa sa isa. Sigurado ako nang umiti ako pabalik at iminungkahi, simulan na nating subukan kaagad. Pareho kaming tumawa at tumakbo sa silid tulugan. Makalipas ang 1.5 taon, ipinanganak ang aming anak na si Jeff Jr. Pagkatapos na maayos si Jeff Jr. sa car seat, sumakay kami sa kotse. Ang tanging hindi stock na bahagi ng T-Bird ay ang air conditioner na ipinakabit ko. Mula sa karanasan, alam ko na ayaw ni na masira ang kanyang buhok pagkatapos magbihis. Mas gusto pa niyang sumakay sa 100 degrees na init kaysa magkaroon ng isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ginawa ng AC na mas kaaya-aya para sa aming dalawa. Habang naglalakad kami sa likod bahay ng aking tatay kung saan siya nagba-barbecue, nagulat akong makita sina Lauren at ang kanyang nanay na si Cheryl na nakikipag-usap sa aking nanay. Sina, na may dala-dalang Jeff Jr., ay naglakad papunta sa mesa at umupo. Mabilis na kinuha ni nanay ang kanyang paborito at nag-iisang apo mula kay na. Pumunta ako kay tatay at tinanong, anong ginagawa nila rito? Sabi ni tatay, hinaan mo ang boses mo. Inimbitahan sila ng nanay mo. Naging malapit na sila ni Cheryl mula nang mamatay si Frank. Nag-iisa si Lauren, kaya inimbitahan din siya ng nanay mo. Alam mo na nahirapan siyang alisin ang a-hole na iyon, si Billy Barber, pagkatapos ninyong magdiborsyo. Alam kong pinakasalan niya si Billy pagkatapos kong makilala si na. Hindi ko akala na ganoon siya katanga. Well, niloko niya ako kasama ng idiot na iyon, si Beckman. Akala ko sigurado na maghihiwalay sila, ngunit tinanggap siya ng kanyang asawa. Mayroon siyang 2 anak na dapat alalahanin, na dapat gumawa ng pagkakaiba. Sa loob ng mahabang panahon, kumuha ako ng isang pie upang bantayan siya. Sa tuwing malapit na siyang makakuha ng magandang trabaho, sinisigurado ko na kumalat ang balita na siya ay isang masamang empleyado, at nawalan siya ng trabaho. Nagpatuloy ito hanggang sa malaman niya o ng kanyang asawa na ako ang nasa likod ng kanyang masamang kapalaran. Tumawag si Jane Beckman at direktang nagtanong kung ang mga problema sa trabaho ni Jim ay ginagawa ko. Bago ako makasagot, sinabi niya sa akin na hindi. Lamang si Jim ang nasaktan kundi pati na rin siya at ang kanilang 2 anak. Sinabi niya na kakilakilabot ang ginawa niya sa akin ngunit nakikiusap na huwag itong ibunton sa kanyang mga anak. Hindi ako direktang umamin ng pagkakasangkot ngunit tiniyak sa kanya na mas madali siyang makakakuha ng trabaho mula ngayon. Nagpasalamat siya sa akin ng labis at humingi ng paumanhin para sa paninira niya sa aking kasal. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa niya ngayon dahil pinalaya ko ang pie, kasama ang lahat ng natitirang galit na mayroon ako para sa kanya. Ito ay talagang isang malaking ginhawa upang palayain ang pasanin na iyon. Kinuha ko ang aking anak mula kay na at binati sina Lauren at Cheryl. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa isang bangko malapit sa pintuan ng kusina. Ilang sandali pa, umupo si Cheryl Chavo sa tabi ko at iniunat ang kamay upang hawakan si Jeff Jr. Tahimik kaming umupo habang naglalaro siya sa aking 8 buwang gulang na anak. Sa wakas, na may mga luha sa kanyang mga mata,
Ikinagulat niya, dapat ay naging apo ko siya. Gagawin ko sana ang pinakamahusay na lola. Alam mo iyon, hindi ba, Jeff? Tinitigan kong mabuti si Cheryl. Tumanda na siya sa nakalipas na 5 taon. Alam ko na mahirap sa kanya ang aming diborsyo. Palagi niya akong gusto at natuwa nang magpakasal kami ni Lauren. Alam kong gagawin mo sana, nanay. Napakagaling mong nanay kay Lauren, at alam kong gagawin mo sana ang pinakamahusay na lola din. Salamat, Jeff. Na-miss kita nitong huling 5 taon. Oh, at congratulations sa iyong promosyon sa bangko. Sabi ng tatay mo nasa number 2 position ka na ngayon. Oo, sa wakas nagretiro na si Mr. Diamond, na may kaunting pressure mula sa board. Inilipat nila si Howard Goldman sa tuktok, at ginawa niya akong Executive Vice President na namamahala sa operasyon. Karaniwan, kung mananatili akong malinis, kapag umalis si Howard, dapat akong umakyat sa pagiging presidente. Jeff, gustong makipag-usap sa iyo ni Lauren ngunit natatakot na lumapit. Maaari ko bang sabihin sa kanya na okay lang? Sige, nanay. 5 taon na ang nakalipas. Sigurado akong maaari tayong mag-usap ng maayos. Bumalik si Cheryl sa mesa at kinausap si Lauren. Bago siya tumayo, lumapit sa akin sina at sinabi, maging banayad ka sa kanya, Jeff. Napaka-fragile niya. Huwag mo siyang biguin. Tumango ako. Lumayo sina habang papalapit si Lauren. Hi, Jeff. Mukha kang mabuti. Hi, Lauren. Ikaw din. Maganda sina, Jeff, sa loob at labas, at isang mabuting tao. Nasasabi ko, salamat, mapalad akong magkaroon ng 2 magagandang asawa. Hindi iyon totoo. Maaaring naging kaakit-akit ako sa labas, ngunit sa loob, hindi gaanong. Hindi iyon totoo. Maganda ka sa loob at labas. Nabulag ka kay Jim Beckman. Sigurado akong may ginawa ako para itulak ka palayo. Hindi talaga iyon totoo. Naaalala mo ba ang ginawa ko sa sayawan kasama ni Billy Barber? Anong ginawa mo doon? Hindi. Ako iyon. Mayroon akong isang bagay sa loob ko na sumisira sa lahat ng magagandang bagay, isang bagay na hindi gaanong maganda. Baguhin natin ang paksa. Sabi sa akin ni nanay nakakuha ka na naman ng promosyon sa trabaho. Alam ko noon pa na aakyat ka sa tuktok. Well, may magandang nangyari sa akin sa nakalipas na 5 taon. Tumingin ako kay Na at ngumiti. Nang bumaling ako pabalik kay Lauren, nakita kong tumingin din siya kay Na. Bumaling siya sa akin at ngumiti. Jeff, may isang bagay akong kailangang linawin mula sa panahong iyon, 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko gustong pumunta doon, ngunit siya ang nagbanggit nito. Ito ay ang tawag sa telepono kung saan tinawag kitang Doofus. Gusto kong malaman mo na iyon ang unang beses na tinawag kitang ganoon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ko ibinanggit ang araw na iyon. Tungkol ito sa kung ano ang sinabi ko kay Jim tungkol sa iyo. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang magiging presidente ng bangko at kung gaano karaming pera ang kinikita mo. Napagtanto ko na parang gusto ko lang makasama ka para sa pera. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam kong magiging matagumpay ka. Palagi akong ipinagmamalaki sa iyo. Gusto ko lang ibahagi ang iyong mga tagumpay. Hindi kailanman tungkol sa pera. Pakiusap maniwala ka. Nang una ko itong marinig, sigurado akong tungkol ito sa pera. Hanggang sa hayaan kong marinig ni Na ang sinabi mo. Iminungkahi niya na mali ang pagkakaunawa ko. Akala niya mula sa tingin sa iyong mukha, nagmamayabang ka tungkol sa akin kay Jim. Nakapagpagaan ito ng pakiramdam sa akin tungkol sa iyo. Sa tingin ko doon ako nagsimulang magpatawad. Kung gayon, may isa pang bagay akong kailangang pasalamatan sa iyo. Ano iyon? Ang ginawa mo para kay Jane Beckman. Tumawag siya sa akin na umiiyak tungkol sa ginagawa mo kay Jim. Hiniling niya sa akin na tawagan kita, ngunit sinabi ko sa kanya na mas mabuti kung manggagaling iyon sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang numero mo sa bangko. Tumawag siya upang sabihin sa akin.
Na sa wakas ay nakakuha si Jim ng isang trabaho na makasuporta sa kanila. Gusto niyang pasalamatan ka para sa kanya. Natutuwa ako na naging maayos ito. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa kanya o sa mga bata. Natutuwa ako na tapos na. Tumayo ako at niyakap si Lauren. Habang naglalakad kami sa mesa, umiiyak si Lauren ng masayang luha, at masayang nakangiti sa akin si Na. Umupo kami sa mesa at tinamasa ang araw. Sa biyahe pa uwi ng gabing iyon, nakataas ang convertible top, ngunit nakababa ang bubong ni Na. Naging isa na naman itong kahanga-hangang araw.